So ayun mga kamaster na Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum nyo sa ating mga kababayan sa Middle East. Maging sa iba't ibang panig ng ating dating na inabot ng ating vlog. So sa araw na ito, alas 5:30 na po ng hapon. No? Meron ako sa inyong ibubrot. Kung inyo nakikita, meron tayo dito dalawang compressor, no, na pang aircon, single phase. Sa araw na ito, for the first time, masasaksihan nyo na po kung ano po yung sikreto ni Kamaster kung paano nga ba talaga ang napakadaling paraan ng pagkuha ng common starting at running. Okay? So ayun mga Kamaster, no, magsimula na po tayo. So kung inyo mapapansin, meron po tayo ng dalawang uri dito ng compressor, no? Isang 2 horsepower at saka isang 0.5 horsepower lamang. Okay? So kung inyo mapapansin, meron tayong dalawang capacitor kasi maya-maya lang gusto ko kasing i-actualize sa inyo, no? Kasi kapag tayo ay nagbibigay ng tutorial para mas kompleto talaga at detalyado, kailangan i-actual natin para mas lalong maintindihan ng ating mga kababayan na kung ano nga ba talaga ang tama sa pagkuha ng common starting at running. Pero bago dyan mga kamaster, no, hayaan nyo po muna akong mag-shoutout sa ating mga kababayan na si Sir Joey Ortiz, Zacarias Limbago, Rohel Ebro, Joy Tatel, Benags Officials, John Gamboa, Jay Shapno, GLNB Electronics Service, Hector Enciso, George Juntilla, Landry Ganabe, Noel Maris Tanyes, Leon Ditigre, Efren Tumarong, Diolito Tuangco, Mirna Glodovisa, Richard Canyaveral, Ramiro Bernardo, Efren Sagrado, Gerardo Jimenez GC, Don Agalo. So maraming salamat po sa inyo mga kamaster. So ito, magsimula na tayo. So kung inyo mapapansin, ano, sabi ko nga sa inyo, i-reveal ko yung aking sistema sa pagkuha ng common starting at running na walang kahirap-hirap mga kamaster, no? Hindi nyo kailangan ng papel gaya ng mga ginagawa ng ibang nating kababayan na kailangan pa nilang magtagging ng AB, AC, DC, ganon. So nagtataging sila sa papel, pero hindi ko naman sinabing mali yun, no? Kasi sabi ko nga, kanya-kanya naman tayong kaparaanan kung paano tayo kumuha ng common starting at saka running. Pero sa oras na ito, ibabahagi ko po sa inyo yung napakadaling paraan ng pagkukuha ng common starting at running ng walang kahirap-hirap. So kailangan nyo lang tandaan ito, no? Kailangan matalas lang ang ating pag-iisip upang makuha natin ng tama yung common starting at running. Okay, so set na po natin to sa resistance. So kagaya niyan, wala tayong nakikitang tagging kung alin nga ba yan ang common tsaka running starting, no? Kasi minsan may mga pagkakataon na corroded na yung wala na yung rubber, wala na rin yung takip, kaya minsan nahihirapan talaga tayong kumuha ng ng common starting running. Tsaka lalo pa kapag kayo ay nagtitraining sa TESDA. Dinadaanan po ito kung paano kumuha ng common starting running. So ito yung technique mga kamaster para hindi na kayo mahirapan. Kapag kayo ay nagtitraining sa TESDA, ito po. Napakasimple. Okay? Sa pagkukuha ng common starting at running, ang unang-una yung hahanapin yung pinakamataas na reading. Unang-una, isang beses lang kayo maghahanap ng pinakamataas na reading. Wala nang pangalawa, pangatlo. Kumaga unang-una lang. So magsimula tayo. Okay, halimbawa ito muna. Yan, ito. So wala pa tayong tagging, no? Di natin kailangan ng tagging mga kamaster, no? Ayan, teka lang. Yun. So magsimula tayo dito. Unang-una natin hahanapin yung pinakamataas. So 2.9 ohms. Then dito naman 3.7 ohms, 3.6 ohms. Then pag nilipat natin dito, mayroon tayong nakukuhang 6.4 ohms o 6.3 ohms. Ayan, pero mataas siya, 6.2 ohms. So ibig sabihin, kapag nakuha natin yung pinakamataas, titingnan natin kung ano yung opposite o kung ano yung naiwan. Kung ano yung naiwan na terminal. Ibig sabihin, sa tatlong terminal na to, ano yung naiwan, ano yung wala? Eto. Okay? Nakukuha nyo mga kamaster? Kapag nakuha natin pinakamataas na range, pinakamataas na resistance dito, ibig sabihin yung opposite nun, yun yung common. Okay? Yun yung common. So madaling sabi, ito yung common. Okay? Ngayon, kasi yung ibang mga kababayan natin,
opposite to opposite sila. Pag ito halimbawa, yan. Ang ginagawa nila, common ito. Tapos, pag ito naman, ito yung halimbawa, ito yung running o yung starting. 'Di ba? Pag gumano naman, kung ano yung opposite, yun yung kinukuha nila. So, pero marami pong naliligaw sa opposite style na yan, no? Huwag po tayong mag-stick doon sa opposite style kasi marami pong naguguluhan at maraming technician na nakakasira ng compressor pagdating sa opposite style kasi marami na pong lumapit sa atin na napanood nga doon nila sa YouTube na kapag kukuha daw ng ng common, kung ano ra yung opposite, yun daw yung yung reading. Okay? Halimbawa ganito. So ang halimbawa lang ganito. Yan, nakuha nila 3.8. So ito raw po yung running. Tapos pag nilipat mo naman to, yan, ito raw po yung starting. Tapos pag nilipat mo naman to, yun daw po yung ito raw po yung starting o yung yung common. So wag po ganun. Okay? So ang tatandaan nyo mga kamaster, isang beses lang tayo kukuha ng opposite. Opposite ha, isang beses lang tayo kukuha ng opposite reading. Paalala, opposite reading. Isang beses lang. Kasi pag nagdalawa, pangatlo, maliligaw na po kayo niyan. Maliligaw na po pagdating doon sa common, sa running tsaka starting. Okay? Paalala, isang beses lang kayo kukuha ng opposite reading. Okay? Ulitin natin. So, kapag ito kinuha natin, hahanapin natin yung pinakamataas na reading. So, meron tayong nakukuhang yan. Ayusin natin. 2.9 ohms. Yan, 2.9 ohms. Ngayon, pag nilipat natin dito, sundan nyo po ako mga kamaster, no? Yan. Ang ililipat nyo lang po yung nasa kanan. Okay? Kasi hinahanap natin yung pinakamataas. So, meron tayong nakukuhang 2.9 ohms. Ilipat natin itong nasa kanan dito. Meron tayong nakukuhang 3.9 ohms. O, 3.8 ohms. Okay? So, kapag natapos nyo na yan, ang pinakalas yung ililipat, ito naman, ilalagay nyo dito. Ayun. So, nakuha na natin yung pinakamataas. Ngayon, ano yung opposite nun? Anong opposite ng terminal na yon? Ano yung nawawala sa terminal? Ito. So, madaling sabi, ito yung common. Okay? Pag nakuha na natin yung common na terminal, okay? So, kasi malinaw na eh. Okay? Nakuha na natin yung, base doon sa sinasabi ko, nakuha na natin yung pinakamataas. Pag nakuha na natin pinakamataas, kung titingnan natin kung ano yung opposite o yung nawawalan terminal. Kung ang nawawalan terminal ay ito. So, i-consider na natin to na common. Okay? Maliwanag, klaro? Kung anong nawawalan terminal, yun yung i-consider na natin na common pag nakuha na natin pinakamataas na reading. Okay? So, ipagpalagyan natin ito na yung common. Ito ang madali. Hindi na natin kailangan pa mag-test pa ng opposite. Sabi ko nga, isang beses lang tayo mag-test ng opposite na reading. Okay? Ito yung common. Ngayon, ang hahanapin na lang natin yung pangalawang pinakamataas. Okay? Kasi ang pangalawang pinakamataas mga kamaster, yun yung starting. Ang pinakamababa, yun yung running. Paalala, pinakamataas common, pangalawang pinakamataas ay yung starting at pinakamababa ay yung running. Okay? So, ito na yung common natin. Ito na yung common. Ilalagyan natin itong test para dito. Ngayon, hahanapin na natin sa dalawang ito kung alin dun yung running tsaka starting. Okay? Subukan natin to. So, mayroon tayong nakukuhang 3.6 ohms. Okay? So, mataas. Ngayon, pagka nilipat natin to dito, meron tayong nakukuhang 2.9 ohms. Okay? So, sa madaling sabi mga kamaster,
Ito, starting, pangalawang pinakamataas at ang pinakamababa ay running. Okay? So, malinaw. Kukunin nyo lang yung pinakamataas na resistance sa tatlong terminal na to. Kapag nakuha nyo na yung common, alalahanin nyo yung common ang unang-una nating hahanapin. Common. Pag nakuha nyo na yung common, ito na nga yung common, ang hahanapin nyo lang ang susunod yung hahanapin ay yung running tsaka starting. Ngayon, paano nyo malalaman kung running o starting? Isa lang ibig sabihin nun. Isa lang ilagay nyo sa inyong isipan na yung starting yun yung pangalawang pinakamataas na resistance. So wag po tayong maliligaw. Okay? Ang starting yun yung pangalawang pinakamataas na resistance. Yung pinakamababa yung running. Okay? So na-test na natin to. Ito yung starting, pangalawang pinakamataas, yan. So yung pinakamababa, ito yung running. So napaka simple lang mga kamaster. So ganito lang. Ganito lang ako maghanap ng CSR sa ating mga compressor. So ulitin natin dito naman sa kabila. So hahanapin natin yung unang-una, hahanapin natin pinakamataas. So walang tagging yan hahanapin natin pinakamataas. Una. Yan. So lagi yung kaliwang naiiwan Laging kaliwang naiiwan. Yan, 10.3. Yung kanan ang lagi nyong yan, 3.9. Okay? So yung kaliwa naman ang ililipat mo dito. Yun. So ano yung pangalawang pinakamataas kanina? 'Di ba dito? 'Di ba? Ito. Yun. So ibig sabihin kapag nakuha nyo na yung pinakamataas, sabi ko nga, kung ano yung nawawalang kung anong nawawalang terminal, yun yung common. Automatic kung ano ang nawawalang terminal, yun yung common. So ibig sabihin, yung nawawalang terminal sa dalawang ito. So madaling sabi, ito yung common. Ngayon, pag nakuha nyo yung common, ilagay nyo yung kaliwang test prod dito. Then hahanapin natin yung pangalawang pinakamataas. Hanapin natin. .4 ohms. 6.3. So ilipat natin sa kabila. Yun. So 3.9 ohms. So madaling sabi, ito yung starting, pangalawang pinakamataas. Okay? Pangalawang pinakamataas, then yung pinakamababa ay yung running. Okay, klaro? So, wag po tayong maniniwala dun sa kung ano yung opposite, yun yung reading. Hindi po. Paalala, isang beses lang kayo kukuha ng opposite reading, resistance. Wag po kayo maniniwala dun sa kung ano yung nawawala, yun yung halimbawa ito nawawala. Kung ano nawawala daw, yun yung running. Tapos pag nilipat mo dito, kung ano nawawala, yun yung starting. Mali po yun. Mali po yun ha. Paalala lang po, maliligaw po tayo dyan. So makakasira po tayo ng compressor niyan. Paalala, isang beses lang kayo kukuha ng opposite reading. Isang beses lang. Okay, so ngayon, since nga na nakuha na natin yung common, starting at saka running, ang gawin natin, i-actual natin mga kamaster. Okay? So kasi mamaya kasi baka sabihin, baka ano mo lang yan kamaster, guni-guni mo lang yan. I-actual mo para maniwala kami na yung kinuha mo yun nga yung common, starting, running. O di actual natin para sigurado. Yes, Daddy. So paalala ha, ito yung common, ito yung starting, tsaka yung running. Okay? Pinakamataas na resistance, common. Pangalawang pinakamataas na resistance, yung starting, at yung pinakamababa ay running. Okay? So ito, mayroon tayong capacitor dito ng value ay 35 microfarad. Subukan na naman natin. Paanda rin. So ang kailangan na natin capacitor at saka yung testing wire. Okay? Ang kailangan lang natin overload protector.
then mga wire. Okay, paano yung pagkabit niyan mga kamaster? Ganito po. So, ayun mga kamaster, no, ang gawin natin, etong isang linya, yan, ng ating out ng plug. Okay, itong isang linya, ilalagay natin dito sa overload protector. Paalala ha, di natin kailangan ng diagram. Dito pala makukuha nyo na. Ayan o. Papasok po sa overload protector. Pag pumasok sa overload protector, then kailangan pa natin ng isang wire. Ilalagay natin dito. Then ilalagay natin ito sa common. Okay. Yan. Para malaman natin kung tama nga ba yung mga pinagkukuha natin. Kasi magkamali ka na mapagbaliktad mo yung running tsaka starting, magkakaroon ka ng problema sa compressor. Okay? So, since na okay na, yan o. Okay, malinaw. Ito yung plug natin. Ito yung plug. Okay? Yung isang linya, dumiretso sa overload protector. Then, dumiretso naman sa common. So, ang susunod natin, yung isang linya na to. Yung line tsaka neutral. Yung neutral na to, o yung isang linya na to, ilalagay natin dito sa capacitor. Kahit saan dyan, walang problema. Okay? So, ilalagay natin dito. Okay, yung isang linya, idediretso naman sa capacitor. Ngayon, kailangan pa natin ng isang wire. Okay? Mag-provide tayo ng isang wire. Ayan. Ngayon, ilalagay natin to, itong isang wire na to, ilalagay natin sa linya. Yun. Magkatabi siya, magkatabi. Okay? Ngayon, ito namang yung nilagay natin, ilalagay natin to sa running. Kasi kung asaan yung linya, dapat nandun sa running. Ito yung running mga kamaster, no? Common starting running. So, ito yung running. Yan. Para sigurado talaga tayo. Okay? Ngayon, may kulang pa. Starting. Kukuha ulit tayo ng isang wire. Ilalagay natin yung starting dito sa isang terminal ng capacitor, which is hiwalay, wala siyang supply. Starting siya. Okay? Starting. Yung starting natin, ilalagay natin dito sa compressor. Yun. Okay na. Kompleto na mga kamaster, no? Ayan o. Okay. Ayan. So, ito yung itong dalawa na to. Ito yung linya. Yung isang linya dumiretso sa, sabihin na natin ito yung neutral. Yung neutral pumasok sa overload protector, lumabas sa pumunta sa common. Okay? Ito yung neutral, ito yung line. Yung line pumunta naman sa capacitor. Then lumabas, papunta naman to sa running. Yan o, pumunta sa running. Okay? Then yung starting, pumunta dito sa isang capacitor. Dito sa isang terminal ng capacitor. Okay? Kahit magkabaliktad yan, okay lang. Basta yung supply, yung line, nandito sa running. Okay? So, paandar na natin. Kuha na natin siya ng amperahe. Kailangan nandito tayo sa common. Okay? Sa overload protector. So, tingnan natin kung tama nga yung ating ginawa. Okay. Okay na mga kamaster. Yan, para makita. Yun. Yun. So okay na, paandar na natin. Okay, paandar na natin. Yun o. Lakas ang bomba. So, ibig sabihin, tama yung ating wiring connection. Okay, so unplug na natin. Yun. So, ganun lang po kadali, mga kamaster, no? Kasi sabi ko nga,
dun sa mga kaibigan nating technician request sa atin na nalito raw sila dun sa itinuro ng isang kababayan natin sa Facebook page at saka sa YouTube. Mataas po ay common. Ang pangalawang pinakamataas ay starting. Kasi nga starting, di ba? Kaya kailangan niya ng mas mataas na resistance para ma-start niya yung windings. Ngayon, kapag na-start niya na, saka papasok si running. Kaya si running yung pinakamababang resistance windings ng ating compressor. Okay, so tapos na tayo dito. Lumipat tayo dito sa kabila sa 0.5. Bago yan, short muna natin to para sigurado. Yun. So, tapos na tayo dito sa 2 horsepower. Ito po ay 24,000 BTU. Okay? Capacity. So, ito naman. Ito ay 0.5 horsepower lamang. So, gagamit tayo ng dual capacitor para mas maintindihan. Mamaya kasi yung iba nating mga kababayan, master, paano naman yung dual capacitor? Paano kami mag-connect ng wire? O, ito na nga po. Itong single, dito po yon. So, itong dual, dito po. Okay? Para mas lalo maintindihan ng ating mga kababayan. Okay? Ulitin natin. Gaya pa rin ng dati. Yung isang wire ng out ng plug didiretso sa sa overload protector, then lalabas, papasok naman sa common. So ito yung common. Yun. Okay. Then yung isa naman, yung isang wire naman pupunta dito sa ilalagay natin sa herm. Okay? Stands for herm as hermetic. Bisa yung compressor, hermetic. Herm. Okay, then is yung isang wire naman ilalagay natin dito. Sundan niyo po lang po ako mga master, no? Yung isang wire yung isang linya ilalagay natin sa herm. Then magpo-provide ta ulit ang isang wire, then ilalagay sa herm. Yun naman ang ilalagay natin sa running. Okay. Then yung isang wire ilalagay natin dito sa common. Yung alalahanin natin na yung kanyang yung starting laging walang kasama. Ayan, ito yung starting natin. Base dun sa nakuha natin, okay? So ayan, kompleto na po. Paandar na natin. Sabi ko nga, lagi tayong kukuha ng amperahe sa common. Yun. Okay? So, paandar na natin. Plug na natin. Yun. Oh. Yan. Yan. Okay, so paalala mga kamaster, no? Sa pagkukuha ng common starting running, mali po yung sistema ng opposite. Kung ano yung opposite, yun daw yung reading ng common starting. Mali po yun. Paalala, isang beses lang po tayo kukuha ng opposite reading. Bukod dun, wala na. Ang hahanapin mo na lang ay yung starting at saka running pag nakuha mo na yung common. Shutdown na natin to. Yun. So, malinaw, malinis. Okay, so ganun lang po kadali mga kamaster, no? Kita mo, wala nga tayong tagging. Walang tagging, walang papel. Napakadali, napaka-convenient. Nang una nyo lang iisipin at ilalagay sa ating mga isipan pag kumukuha ng common running starting ay yung unang pinakamataas. Siyempre, itetest mo yung itetest mo yung tatlong terminal kung asan yung pinakamataas. Kaya nga hahanapin nyo kung ano man yung unang pinakamataas na reading. Okay, nakuha nyo na yung pinakamataas na reading. Yung opposite nun, yung nawawala dun sa terminal na dalawang lagyan mo ng test prod, yun yung common. Okay, yun yung common. Ngayon, pagka nakuha mo na yung common, ilalagay mo na yung kagaya nito. Yan. Tanggalin mo na natin ito para, diba, kahit sabihin natin paulit-ulit, pero dapat clear naman. Yan. Para pag hinawakan natin ito, hindi tayo makuryente. Yan. Diba? Napakadali. Okay. So, ganun lang.
Tayo po ay hindi nagbibigay ng mislead. Bagkus tayo po ay nagbibigay ng magandang tutorial. Ganito po, ulitin ko ha. Ulitin ko po sa mga nakakuha na very good. Pero dun pa sa mga hindi nakukuha, ulitin ko. Sa pagkukuha ng common starting running, ang unang-una nating hahanapin yung pinakamataas na reading resistance. So hahanapin natin, laging naiiwan yung kaliwa. Tandaan nyo, isanayin nyo na lagi naiiwan yung kaliwa. Okay, ganito. Yan. Yan. Hindi mo na kailangan ng papel. Tandaan mo lang kung ano pinakamataas at pinakamababa. 6.5 o 6.4 ohms. Ngayon, yung kanan ang ilipat mo. Iwan mo lang yung yung kaliwa. Lipat natin dito sa kabila. Kasi galing dito kanina. Lipat natin dito sa kabila. Yan, 3.9. Okay? So hindi pa natin nakukuha yung yung pinakamataas ha. Ang susunod natin, yung kaliwa naman ililipat natin dito. Yan. So ilan? 10.3, 10.2 o 10. Ibig sabihin, yung nawawalang terminal, yung pala yung opposite o yung nawawalang terminal, ito pala ang common, yan ito pala ang common. Pag nakuha na natin, pag nalaman na natin common, yung kaliwang test prod natin, ilalagay natin dito. Yan. Saka na natin hanapin yung running tsaka starting. Alam naman natin na yung starting pinakamataas, pangalawang pinakamataas at yung pinakamababa ay running. Di madali nang hanapin, di ba? Ang hahanapin mo na lang ngayon yung pangalawang pinakamataas. Alin 'yon? 6.5, 6.4. So pag ito mababa, ibig sabihin running ito. Pag ito mababa, ibig sabihin running ito. Yun. Di ba? So ganun lang po kadali kumuha ng common, starting at saka running. Hindi mo na kailangan ng tagging, hindi mo na kailangan ng mga A and B, A and C, B and mga ganun-ganun ba. Kumbaga, hindi ko naman sinabing mali yun kasi sabi ko nga magkakaiba naman tayo ng paraan ng pagkukuha ng common running starting. Pero sabi ko nga, ako ay merong mas epektibong paraan na mas madali. Hindi na kailangan ng hindi kailangan ng papel. Paano kung nasa isang lugar ka na wala kang papel? Saan mo isusulat? Di ba? Kailangan lang malaman mo yung mga parameters, yung unit, yung resistance unit ng kinukuha mo. Kasi may kasabihan ako, it's better to understand than to memorize. Ika nga, wag mong i-memorize yung CSR. Kailangan maintindihan mo kung alin doon ang CSR. Okay? Kasi pag mini-memorize mo lang yan, kung alin doon ang CSR, may mga pagkakataon na nakakalimutan natin. 'Di ba? Pero kung naiintindihan natin, 'di ba, kahit saan ka pumunta ka man ng ibang bansa, basta alam mo yung tamang paraan ng pagkuha ng common starting running, hindi ka maliligaw at hindi tayo mapapahiya. Okay? Kumbaga, ipagmalaki natin ang mga technician Pilipino. Okay? Kumpara mo sa ibang mga lahi kasi talagang di hamak na mas magagaling po ang mga Pinoy na technician. So, sana po mga kamaster, nabigyan na ng linaw itong ating mga kababayan na patuloy na nalilito kung ano nga ba talagang pinakamataas sa dalawa, yung ano nga ba o yung starting. Ganito po, ang pinakamataas common, pangalawang pinakamataas starting, at pinakamababa ay running. So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kamaster at magandang hapon po.